Good day mga kanegosyo. Hindi daw nalugi ang silo at rebranding lang daw ang ginawa dito para daw makaiwas sa tax. Isang malaking kalokohan mga kanegosyo bilang negosyante. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience sa pagninegosyo at pagkalugi dito. Bakit nag-rebrand ang Silo mga kanegosyo at hindi daw nalugi? Kalokohan to mga kanegosyo at para daw makaiwas sa tax. Mga kanegosyo, kung rebranding lang para makaiwas sa tax ang gagawin ng isang negosyo, lalo na pinangalagaan mo yung pangalan mo ng 7 years at i-rebrand mo lang to sa panibagong pangalan, malaking kalokohan yan. Kung ganyan yung logic nyo mga kanegosyo, sana nag-rebrand na lang din ng Jollibee McDo para makaiwas sa tax. Pinalitan na lang nila ng yung Jollibee, JB na lang. Yung McDo, CM na lang o MC na lang para makaiwas sa tax kasi panibagong pangalan. At mga kanegosyo, kalokohan yan. Kung sa pagninegosyo, ang branding ang napakahirap gawin. Tapos i-rebrand mo lang para makaiwas sa tax. Bagkus palakihin to gamitin ng franchising business model. At hindi ka nakikita sa pagbebenta ng alak, pag in-applyan mo siya ng franchising business model, hindi ka nakikita sa pagbebenta ng alak. Hindi ka nakikita sa pagbebenta ng pulutan. Hindi ka nakikita sa mga VIP. Bagkus kikita ka na sa franchising fee nito. Tapos pinangalagaan mo ng 7 years yung brand na Silo, yung pangalan na Silo mga kanegosyo. Dahil lang sa tax iiwas ka. Malaking kalokohan yan mga kanegosyo. Bilang negosyante, sa brand ang pinakamahirap gawin. At natatag na ng Silo yon mga kanegosyo. Tas may logic daw na at may nagsabi pa na yung trip daw ng Gen Z ngayon ay hindi na tulad ng trip ng mga naunang gumigimik. Kaya kailangan mag-rebrand ng Silo. Bakit? Yung Jollibee ba? Nagbago ba yung trip ng mga millennials? Nagbago ba yung trip ng mga Gen X? Nagbago ba yung trip ng mga boomers? Mga kanegosyo, kung hindi kayo nagninegosyo at mga kanegosyo, kung hindi kayo nagninegosyo, hindi nyo pwedeng sabihin na rebrand lang sobrang dali para lang makaiwas sa tax. Mga kanegosyo, ang importante sa negosyo yung brand, hindi yung pagbabayad ng tax. Dahil sa brand mismo, doon ka tunay nakikita. Yung brand mo mismo. Yung brand na Team Payaman, dahil hindi na siya gusto ng Gen Z, kailangan na nilang baguhin. Pinaghirapan ni Kong TV yun, halimbawa. Yung brand na Pubo na damit, kailangan na bang i-rebrand yun dahil may mga bagong umuusbong na passion ngayon? Ilang years mong pinaghirapan yung brand na yun. Kaya malaking kalokohan mga kanegosyo na kaya nag-close yung Silo is rebranding. Hindi po totoo yan. Bilang negosyante, nakakatawa yan. Kung totoo man yan. Nakakatawa yan sa mundo ng mga negosyante. Yung may-ari yung nakakatawa. Pinaghirapan mo yung brand mo ng 7 years, tas i-rebrand mo lang. Napakahirap nga mag-rebrand mga kanegosyo. Tapos ang logic lang para makaiwas sa tax. Malaking kalokohan yan. Kaya mga kanegosyo, lagi kong sinasabi sa mga nagsisimula pa lang magnegosyo, focus in one. Ikaw yung may-ari ng product. Ikaw yung may-ari ng brand mo mismo. I-scale up mo yung negosyo mo sa level 2 business model. Applyan lang sa mga isa sa mga to. Ipa-franchise mo yan. Or distribution.
software licensing platform business model. Doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kailangan na natin to bilang negosyante. Hindi yung mga magre-rebrand ka pa mga kanegosyo dahil lang makaiwas sa tax. Malaking kalokohan yan. Kaya kung nakaabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. Follow mo na rin ako mga kanegosyo. Comment ka lang kung tagasan ka. Gusto ko malaman kung saan umaabot tong video ko mga kanegosyo. At sa mga nalulugi sa negosyo ngayon dahil sa oil crisis, huwag nating kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.